pagiging pang-sarili. Pansarili. Hindi ba meron sana tayong common goal, pero meron tayong kanya-kanya mga personal agenda, kaya hindi tuloy siya na... Dapat yun ang isipin kasi pagka panumpa ko pa lang, pinoprotesta na ako sa Electoral Tribunal. So, isang taon bubunuin mo yun. Hanggang ang tagal eh. Misa kami natatanggal last day, di ba? At first, Pangalawang taon, mass based na naman ako dahil mag-e-election next year. Pangatlong taon, aba, eto na, kampanya na. at first year, nakikilala mo na talaga yung Dapat kind of unang leadership. araw pa lang. O yung kind of leadership ng isang pangulo. Like for example, yung mga na-assign niyang tao sa unang taon, marami nang pumalpak, marami nang pumalya, pero nandun pa rin. Kasi daw niniwala nung, masyado ka naman, isang taon pa lang. Nako, pinasok niya yan, dapat alam niya yan. Di ba? Mahirap talaga maging pangulo. Sa pinakahuling balita, mga igan, sa mga nagaganap na paghahanda po sa SONA ni Pangulong Noynoy Aquino, nandun ngayon live sa Batasang Pambansa si Connie Sison. Ayan. Connie, kamusta na dyan? Yes, Igan. At kahapon pa nga lang ay talaga namang puspusan na yung paghahanda dito naman ng mga security personnel sa Batasang Pambansa para masiguro nga na wala magiging aberya sa State of the Nation address mamaya ni Pangulong Noynoy Aquino. At katunayan, napag-alaman natin na magiging simple lamang ang magiging pagdaraos nitong second State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino. Kaya ang Batasang Pambansa ay wala masyadong pinaayos para sa okasyon. Ano? Yung mga pose na daraanan daw sa south entrance ng Kamara ay pinalibutan lamang ng mga pink at dilaw na bulaklak. Kumbaga, yun na yung pinaka pagsasaayos dito naman sa Batasang Pambansa para dito sa State of the Nation address. Ano? Double time na rin ang pagsiset up ng Radio TV Malacanang o RTVM sa Session Hall para naman sa speech ng Pangulo. Dalawang video boards din ang pinalagay ng Pangulo para sa speech ni Pinoy mamaya. At sa unang pagkakataon ay hindi yung House of Representatives Coral ang aawit ng Lupang Hinirang sa SONA. No? Kung hindi, yung Mandaluyong Children's Choir ang kakanta mamaya sa pagbubukas naman ng joint session ng Kongreso sa SONA. Mahigit sa 300 security personnel din ang ipapakalat sa loob lang palang ng batasan para matiyak nga ang seguridad dito. At napakahigpit talaga nung pinapatupad naman na seguridad. Ano? Kailangan talaga na yung color-coded na ID, yung para sa media ang mapapatupad, no ID, no entry din ang gagawin. Ano? Pati yung mga mamamayan na ordinaryo ay hindi rin muna papayagan na makapasok mula dito naman sa Batasan Pambansa area sa loob mismo, no, para daw sa seguridad mismo ng Pangulo at ng mga attendant dito. Samantala, transforming our society, yan naman daw, dyan si sentro daw ang magiging speech naman ng Pangulong Noynoy Aquino para sa kanyang SONA mamaya. Kaya aabangan natin lahat yan. Kaya bibigyan pa din namin kayo ng mga update maya-maya lamang. Balik muna sa inyo dyan. Maraming salamat, Connie Sison. Samantala, ibang balita naman po tayo, patuloy pa rin ang pagluluksa sa bansang Norway, kung saan umabot na sa 73 ang kumpirmadong nasawi sa double tragedy doon, ang bombing sa Central Oslo at ang pamamaril sa mga kabataan sa isang camp sa youth camp sa Utoya Island. Ito ang pinakamalalang insidente ng karahasan sa kasaysayan ng Norway mula noong World War II at ang pinakamadugong pag-atake sa Western Europe sa nakalipas na 7 taon. Isang memorial service sa Oslo Cathedral ang ginanap kagabi para sa mga nasawi. Pinangangambahan na aabot pa sa 78 ang kabuang death toll at may nawawala pang mga kabataan sa Utoya Island. Samantala, formal ng kinasuhan ang 32 taong gulang na suspect na si Andres Bering Breivik habang patuloy pa rin inaalam ng Norwegian Police kung may iba pang nasa likod ng krimen. Kinondena naman ni Pope Benedict XVI ang nangyaring karahasan sa Norway. Sa pagdarasal ng Santo Papa sa Unang Angelus sa summer residence ito sa Castel Gandolfo, Italy, nag-alay siya ng panalangin para sa mga biktima at sa mga pamilya nito. Nanawagan din siya sa lahat na iwanan na ang landas ng galit at lumayo sa masasamang pag-iisip. Yung nakakalungkot kasi almost 600 youth ang nandun sa camp na yon at yun, tumataas pa yung bilang ng mga namatay. Mga bata to, tapos yung mga magulang nila naghihintay ng balita kung nasa na yung mga anak nila. Kasi may iba na they tried na mag-escape sa kanya, lumangoy sila, di ba? Kasi hindi mo alam kung nalunod, di pa natin katawan. Laging nagtatanong, tahimik ang Norway. Grabe ang galit naman to. Anong umikot sa utak ng suspect para gawan niya ito sa kanyang kababayan, no? Oo, sa kanyang kababayan. Hindi ko alam na, ewan ko. Actually, lahat nagtatanong ngayon eh. Diyan nangyari ang kasi ang pinakahuli nilang naranasang matinding kalamidad na ganyan sa tao, World War II. At after nun,
wala na. Ang Norway, parang, ay, ano sabi mo, yung term na ginamit mo, apolitical na sila. Oo, hindi sila, Ever ano, since. Ito nga daw yung 9/11 talaga ng Norway. Oo, grabe. Tsaka dati talagang mababago daw ang Norway dahil of course sinasabi na dati ang Prime Minister halos walang bodyguard nakakalabas. Sa mga hari na nakakalakad ng matiwasay. Pero ngayon dahil sa nangyari na Norwegian pa yung suspect mismo, magbabago talaga when it comes to security. At samantala patuloy rin ang pagluluksa naman sa London, England matapos ang pagkamatay ng Grammy Award-winning singer na si Amy Winehouse. Emosyonal ang fan si Winehouse habang nag-aalay ng bulaklak at kandila sa labas ng tahanan nito. May mga naglagay rin ng larawan at sulat habang iba naman mga bote ng alak ang inalay. Natagpo ang patay sa kanyang tahanan ng 27 taong gulang na si Winehouse. Araw ng Sabado roon at pinaniniwala ang drug overdose ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Bago nito, matagal nang naikipagbuno si Winehouse sa kanyang drug at alcohol addiction. Ngayong araw inaasahang magsasagawa ng autopsy sa labi ng British soul singer. Isa sa inabang balita ngayon, Askal. Nako, Philippine football team na Askal nakauwi na ng bansa pasado alas 11 kagabi na lumapag ang eroplano sinasakyan nila sa NAIA Terminal 1. Hindi daw nila maitatangging nalulungkot sila matapos ang unang bahagi ng kanilang laban kontra Kuwait noong Sabado. Pero mas pagbubutihan pa raw nila ang susunod na laban para makabawi at manalo. Samantala, alas 7 naman kagabi, dumating na rin ang koponan ng Kuwait dito sa Pilipinas para sa second leg ng kanilang laban ng Askals na gaganapin naman sa Huwebes. Sa naganap na unang yugto, natalong Askal sa score na 0-3 matapos malusutan ang kanilang depensa sa taas ng level of play ng mga Kuwait. Pero kahit na natalong ating koponan, proud pa rin naman daw ating mga kababayan sa Kuwait kung saan meron pang umabsent sa kanilang trabaho upang magbigay suporta sa Askal. May isa pang laban, kaya. Kailangan maka 4-0 sila. Apat na goals. Point system. Oh my. Huwebes yan. Sa bagay, ibang home court. Iba. So, Kunin natin sa Alaska. Alaskahin natin yung mga kalaban. Ito na pa pagising na showbiz chika ko sa inyo. Dr. Vicky Bello nagbigay na ng ilang detalye sa kasal nila ni Hayden Co. Jr. Ayon kay Dr. Vicky, posibleng gawin nila sa ibang bansa ang pinaplano nilang intimate wedding. Nasa listahan ng pinagpipiliin nila ang Los Angeles, California at Peru. Pero bago ang kanilang wedding, sinabi ng doktora na magkakaroon sila ng prenuptial agreement ni Hayden. Ito raw ay para protektahan ang future ng kanyang mga anak. Muli rin umapila ang doktora na bigyan ng chance si Hayden lalo na ngayong nagbago na ito. Okay. Such is love. Oo nga. Love, love, love. Oo. actually, yung prenup, mas magandang manggaling sa lalaki na ikaw, kung gusto mo Yun nga sabi Saka nila, yata ang- yung- si Hayden na mismo, mas maganda na yung ganon. Yes, totoo yan. Oo. Okay, mga kapuso, manatili lang po kayo nakatutok para sa mga saysayang araw na ito. Ang ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Noynoy Aquino dito sa Unang Hirit ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magugulat ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Masarap ang gising tuwing umaga sa Unang Hirit. Kasama ang CDO Ulam Burger, 14 pesos lang. Can afford mong mag-beef. Paano nga ba yung timpla mo? Nescafe Classic muna. Tamang-tapang lang, no? Medyo sweet. Creamy.